Hindi ito ang unang pagkakataon na ang ICC ay nag-isyo ng warrant of arrest sa mga matataas na pinuno ng bansa. Nag-isyo kasi ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Benjamin Netanyahu at Yoav Gallant. Ito ay kaugnay sa bagong weapon na ginagamit ng Israel sa Gaza. At maging ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin ay inisyuhan din ng ICC ng warrant of arrest noong March 17, 2023. At ang grounds daw ng ICC kung bakit nag-issue sila ng warrant of arrest kay Vladimir Putin, ito ay dahil sa paglabag daw ng children's right. At responsable rin daw si Vladimir Putin sa war crime sa Ukraine. Maging ang dating Pangulo ng Pilipinas na si former President Rodrigo Duterte ay pinag-iinitan din ng ICC na iimbestigahan raw ito sa di umano'y AJK kaugnay sa war on drug ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hanggang ngayon ay walang nangyayari at maging ang kanilang warrant of arrest kay Vladimir Putin ay walang nangyayari. Ang tanong kasi, paano nila aarestuhin si Vladimir Putin? Ngayon, nitong nagdaang araw, nag-issue na naman ng warrant of arrest ang ICC laban kay Benjamin Netanyahu at sa dating defense minister nito na si Yoav Gallant. At ang grounds naman ng ICC kung bakit mag-i-issue sila ng warrant of arrest kay Benjamin Netanyahu at kay Yoav Gallant, ito ay dahil sa bagong taktika ng Israel sa Gaza. Dahil ang pinakabagong weapon daw na ginagamit ng Israel ay ang pagkain. Oo, dahil ginugutom daw ng Israel ang Gazans kontra Hamas. Pero binatikos ng husto ni Benjamin Netanyahu ang ICC dahil wala raw katuturan at wala raw katotohanan ang akusasyon ng ICC. Katunayan, ayon kay Benjamin Netanyahu, sila pa nga raw ang nagsasagawa ng humanitarian aid sa Gaza, katuwang ang kanilang mga partners sa iba't ibang bansa. At ang rason ni Benjamin Netanyahu kung bakit nila ibinan ang UNRWA sa pag-operate sa Israel at sa Gaza, ito ay dahil sa maraming mga member ng UNRWA, member din ng Hamas. At ang humanitarian aid na dinadala ng UNRWA na sa halip sana ito ay sa mga sibilyan sa Gaza ay ninanakaw ng member ng Hamas. Ayon kay Benjamin Netanyahu, ito ang bagay na kanilang iniiwasan. Kaya naman, ibinan na nila ang UNRWA na mag-operate sa Israel at Gaza. Nangako ang Israel na sila na ang magsasagawa ng humanitarian aid sa Gaza, katuwa nga ang iba't ibang leaders ng ibang bansa. Ayon sa mga hurado ng International Criminal Court, hindi lang raw si Benjamin Netanyahu at Yoav Gallant ang kanilang inisyuhan ng warrant of arrest. Nag-issue rin daw sila ng warrant of arrest sa leader ng Hamas dahil sa war crimes at crimes against humanity. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, naniniwala ba kayo na maaaresto ng ICC si Benjamin Netanyahu at Yoav Gallant? Ang ICC ay walang jurisdiksyon sa Israel. Ibig sabihin, ang Israel ay hindi kasapi ng ICC. Aminado ang Israel na nag-sign sila sa Rome Statute noong December 21, year 2000. Pero ito ay hindi na-ratify, kaya wala raw jurisdiksyon ang ICC sa Israel. Alam din ng ICC na wala silang karapatan na arestuhin si Benjamin Netanyahu sa Israel. Kaya ayon sa ICC, ang paraan na kanilang gagamitin upang maaresto si Benjamin Netanyahu, hinimok nito ang 124 na mga members nito or yung 124 na estado. Ayon sa ICC, obligado raw ang 124 na bansang ito na arestuhin si Benjamin Netanyahu kung si Benjamin Netanyahu ay tatapak sa kanilang bansa. At kung sakaling maaresto raw si Benjamin Netanyahu sa bansa kung saan ito tatapak, ay kinakailangang iharap ito sa hukuman ng ICC. Pero ayon sa ulat ng The Times of Israel, ang ICC raw mga kaibigan ay wala raw police force. Malamang hinihimok ng ICC ang kapulisan ng mga bansa na sila na mismo ang dadakip kay Benjamin Netanyahu. Pero ang problema mga kaibigan, karamihan sa mga members ng ICC ay alyado ng Israel. Nako,
paano nila aarestuhin si Benjamin Netanyahu? Bigyan ko kayo ng mga halimbawa ng bansa na kasapi ng ICC. Isa na rito ang lahat ng mga bansa na kasapi ng European Union countries, ang United Kingdom, Canada, Japan, Brazil at Australia. Sa Middle East naman, ang mga bansang kasapi rito ay ang Palestinian Authority, ang Jordan. Pero ang Israel ay hindi, maging ang United States of America ay hindi kasapi ng ICC. Kaya sa mga bansa na nabanggit, paano nila aarestuhin si Benjamin Netanyahu na ito naman ay mga number 1 ally ng Israel? Katulad na nga ng United Kingdom. Isa pa nga ito sa mga tumutulong sa Israel na pabagsakin ang mga missiles ng Iran noong umatake ito sa Israel. Isa pa riyan ay ang Jordan. Kahit na ito ay Muslim country, isa ito sa mga sumusuporta sa Israel. Katunayan, ang Jordan ay isa sa mga bansang tumulong sa United States of America at United Kingdom na pabagsakin ang rockets ng Iran noong ito ay atakihin. Pero merong isang top diplomat sa European Union ang nagsalita. Ang kanyang pangalan ay si Joseph Borrell. Ayon sa kanya, kailangan daw irespeto ang desisyon ng ICC. At higit sa lahat, kinakailangan daw itong i-implement. Ito ay sinabi niya sa harap ng mga reporter sa Amman. Pero alam niyo ba mga kaibigan, na iginigiit ng ICC na meron daw silang jurisdiction sa Israel. Sa anong paraan naman kaya meron silang jurisdiction sa Israel? Ipinaliwanag ng ICC ang Palestinian Authority na ang Palestinian Authority ay umamin na sila ay miyembro ng ICC mula noong 2015 at ang nasabing crime daw ay nangyari sa Palestinian Authority. Ito pala ang grounds ng ICC. Pero ang Israel ay strongly rejected the accusation of ICC. Ayon sa Israel, iniiwasan daw nila ang mga sibilyan na madamay. Kaya lang daw merong mga nadadamay dahil ginagamit daw ng Hamas ang mga sibilyan sa Gaza bilang human shields. Kaya nagkakamali raw ang ICC sa kanilang warrant of arrest na inisyo kay Benjamin Netanyahu at kay Yoav Gallant. At sa mga nagtatanong, meron pa bang kalayaan si Benjamin Netanyahu at Gallant na mag-travel sa iba't ibang bansa? Ang sagot ay pwede, dahil ang issuance ng ICC of warrant of arrest sa dalawang taong ito ay hindi naman formal na travel ban. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa pag-issue ng ICC ng warrant of arrest laban kay Benjamin Netanyahu at kay Yoav Gallant? Ipaalam lamang ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin.